need for the MECO, it's pre-legal case, for the entire case. So to the assailant for moral damages, for us to be able to be compensated for the moral damages, for the suffering and the trauma that we are scarred for life as a family. And to make sure that the man will be prosecuted. Inarating ng GMA News sa ECO at Taipei Economic Cultural Office ang mga pahayag ng magulang ng biktima ng pag-atake sa Taiwan, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong 2025, umabot sa mahigit 630,000 na Pilipino ang bumisita sa Taiwan ayon sa datos ng ECO. Record high ito at ayon noon sa Taiwan, inaasahang mas marami pa ito lalo na nanatiling visa-free ang Taiwan para sa mga Pilipino. JP Sorian, nakatutok 24 oras. Hindi na nga mapaharap sa batas, nakatira pa si Dalvico sa 14 na bilyong pisong halagang apartment sa Paris, France. Ayon yan mismo kay Interior Secretary John Remulla at nakatutok sa Marisol at Durama. I'm confident na tapos ang asylum application na makukuha na natin sa atin. Kasabay ng pagtugis kay Dalvico ang pagkakabuti ng oras ng gobyerno para makuha ang prosedura na ito bago pa mapumahan ang dinikasayo ng Remulla sa pagpapawi sa kanya sa Pilipinas. Work to pray hard, kaya Ang pag-asa ay mapanood ito na ginagawa ng mga sa mga kita sa mga flood control project at nakatira ngayon sa isang 14 na binubuso talaga ng apartment sa Paris, France. nasa house here, Catholic Place, 10 bedroom, malapit sa 6 years. Ganito kalaki yung sabi mga Pilipinas, 10 bedroom, probably worth maybe $200 million. Somebody. Pumunta kayo. We didn't get it in any way we can. Sabi ni Remulla, patuloy nilang tinatrack si Dalvico at inaalam ang kanyang whereabouts habang hinihintay ang red notice. Ayon kay Remulla, September 10 na taon, nag-apply ng red notice alert ang gobyerno na ng Taiwan. Pero kung matatanda na gawing upgrade, may mga inihawal ng dokumentong umukit sa application ng Pilipinas para sa red notice alert. Wala pang tugon ng support hanggang ngayon. Do you think this money also works? Kaya medyo natatagal na ng I don't know.